Kaya natin ang panayam ng ating kasamang si Emil Carion. Magandang umaga sa iyo, Emil. Magandang umaga sa iyo, Vivian. Taon-taon ay pinagdiriwang natin ang Fire Prevention Month, pero ito ay tuwing Marso. Pero alam niyo po ba na hindi lamang tuwing Marso natin dapat pagtuunan ng pansin at mag-ingat sa ikangay sunog kahit pag Christmas season. Kaya naman, tayo po ay magbalik tanaw ngayon sa isang report na ginawa ko 2009 pa lang. Ay may report na akong ginawa tungkol sa fire drill. Tunghayan po natin ang ulat na ito. Sabay-sabay sa buong bansa na umalingaw-ngaw ang tunog na ito ng mga hudyat pangkaligtasan sa mga eskwelahan na tulad nito. Halos 80,000 na school buildings, pampublikong gusali at iba pang mga lugar ang inensayo para sa mga earthquake and disaster preparedness ng iba't ibang mga concerned agencies ng pamahalaan. Ito ang first quarter program ng pamahalaan para masiguro na ang mga naunang sakunang tumama sa bansa ay di na maulit. Tamang-tama na may malaking ang eskwelahan at yan yung target area na doon sila mag-evacuate. Pero kung sakaling naabutan ng mga tao sa loob ng mga gusali, dapat pupunta sila sa pinakaligtas na lugar at ang tinuturuan natin yung duck cover and hold approach na kung saan kung may mesang pwedeng pagpasukan, susuot sila doon at hahawakan nila yung mesa kasi gumagalaw yung mesa. Kung wala naman, tatakpan nila yung kanilang mga ulo ng kamayo kung may mga libro, mga manggaang bagay na kanilang pwedeng pantabon, ito yung gagamitin nila. Very significant ito dahil large population school. We would like that the children really learn the earthquake drill and that so that they can become second nature ang kanilang action. Automatic so we avoid panic. Sa bawat sulok ng eskwelahan ay nakahanda ang mga school teachers, staff at mga opisyales. Sila ang unang punong abala para humarap sa mga emergency situations. It's very encouraging, no? Pero ang gusto ko lang ipaalala sa kanila that they have to do this often. Ito, nationwide lang to, but every quarter or so, kailangan iniinsayo ito. Plus, there's always room for improvement. Susi ang paghahanda sa anumang sakuna dahil hindi malalaman kung kailan ito magaganap. Pangkaraniwan sa buhay ng mga estudyante ang mag-aral ng leksyon at paminsan break time ay mag-standby. Pero ang mga sakuna ay dapat paghandaan. Para sa National Broadcasting Network, Emil Carion ang inyong tagapagbalita. Yan po ang report na ginawa ko ilang taon na po nakakalipas tungkol sa iba't ibang uri ng sakuna at ganun din ang paghahanda ng ating mga ahensya ng pamahalaan at ganun din ang mga NGO at mga volunteers. Pero ngayong umaga po ay minabuti natin na maging bisita dito sa balitaan mismo si Senior Superintendent Bobby Baruelo, ang NCR Deputy Regional Director for Administration ng Bureau of Fire Protection. Sir, Director Baruelo, magandang umaga po. Welcome sa balitaan. Magandang umaga po at sa lahat po ng ating mga tagapanood. Bear na naman po tayo, nasa bear months at ilang hakbang na lang, Pasko na. Ano po yung paghahanda na pwede nating maging tips para sa ating mga kababayan at ganoon din ang paghahanda po ng Bureau of Fire Protection? So ngayon pong pagdating na Kapaskuhan, lagi po nating pinapaalala sa ating mga kababayan dahil pagsapit po ng ganitong panahon, kaganiwan po sa ating mga kababayan ay naghahanda na po para sa pagdating na Kapaskuhan. Sabi nga po natin, nandiyan na naman po yung mga pagbili at paggamit ng ating mga iba't ibang pang-ilaw. More on, karaniwan sa kanila dyan, may mabibili tayo dyang mga, sabi nga natin, mas murang halaga. Pero ang problema, ito naman yung mga substandard. So, kinakailangan maging matalino yung ating mga mamamayan na, sabi nga natin, kung bibili tayo ng gamit, tingnan natin kung ito ba'y ligtas. Kasi hindi ibig sabihin na pagmura yan, ligtas. So, kailangan natin tingnan, ito ba ay may mga marka ng ating mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang masigurado naman yung ating kaligtasan. At kami naman po sa Bureau of Fire Protection ay parati sabi nga nating nakahanda na sa bawat oras na isang araw upang kumisponde sa anumang mga emergency na magaganap. Pero sana nga, sabi nga natin, mas maganda na wala tayong emergency sa mga panahon. Nabanggit nyo na po yung mga pailaw, ito yung mga Christmas lights. Ano pa po yung ibang sanhi o madalas na maging sanhi na nagiging simula ng sunog? So sa statistika po ng Bureau of Fire Protection, ang karaniwan po nating pinagmumulan ng sunog, yun ay nung una pa man,
ipagati na lamang po itong tinatawag natin mga electrical installation o electrical systems at ito pong ating mga electrical appliances. So ang problema kasi dyan, maayos naman po yan. Sabi nga natin, yung ating electrical installation, yan ay pag ginawa, maayos yan. Ang ating mga electrical appliances, pag ating maayos yan. Yan problema lang natin sa paglipas at sa ng panahon, nagkukulang tayo sa pag-aalaga o yung ating maintenance. So doon tayo nagkukulang. Kaya kung yung mga bagay na nabibigyan natin lagi ng attention at kung tayo ba'y tinitingnan natin yung ating kaligtasan sa sunog, hindi magaganap yung sabi nga natin na magkakaroon ng apoy sa ating tahanan na siya magiging dahilan upang yung ating mga ari-arian na naipundar natin sa loob ng napakabang panahon, maabo sa isang iglap. Yun. Pero sir, may magandang development dahil from 2012 to 2013, yung statistics po na sunog slightly bumaba po. To what can we attribute ito pong ganitong pagbaba sa bilang ng mga sunog? Kung makikita po natin dyan na nabubuksan na rin yung kamalayo ng ating mga kababayan, na dapat lahat tayo sumali. Kung tayong kasama doon sa trust ng ating pamahalaan na mag-ingat tayo sa sunog. Kasi kung makikita po naman natin, ang Bureau of Fire Protection ay walang tigil sa kanilang mga kampanya, iba't ibang mga programa, at kung ano-ano po mga ginagawa nilang mga pag-iinspeksyon upang masigurado po ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Subalit, yun po ay kalahati lamang sa ating tinatawag na nating trabaho. Dahil kahit ano pa po ang gawin namin pagbibigay ng mga impormasyon, pagbibigay ng mga iba't ibang mga drills and lectures, yung ito po naman hindi isa sa buhay ng ating mga kababayan, baliwala din po ito. Kaya sa makikita natin kahit na slight na pagbaba ng mga insidente ng sunog, makikita po natin dito na nagigising na rin yung kamalayan ng ating mga mga mamamayan sa kahalagahan ng pag-iingat sa sunog. Dahil sa sitwasyon po natin ngayon, kung makikita ninyo na lalong-lalo na po dito sa Metro Manila na ang mga tahanan at iba't ibang mga gusali halos magkakadikit. Yan, no? At sabi nga natin, may lamang magsimula ng sunog sa isang lugar, ito po'y mabilis nakakalat sa iba pang mga kalapit na lugar dahil kaganiban po sa mga ito ay gawa sa mga light materials, lalong-lalo na po ng sinatawag nating mga densely populated na residential occupancies o yung tinatawag nating lugar ng mga informal settlers. Oo, tapos itong mga to, mga ano pa no? Yung mga light materials na talagang ang bilis masunog. Sir, sa panig naman po ng Bureau of Fire Protection, ano yung mga rekomendasyon na ginagawa ninyo? Siguro para lalong maging handa ang ating mga LGU, ano yung mga recommendation na ginagawa ninyo? So ang atin pong naibibigay na paalala sa ating mga mamamayan, katulad na po dito sa ating nagiging trabaho, yun pong patuloy na pagbibigay ng information o more on information dissemination tayo pag-atip. Binibigyan natin ng paalala yung ating mga mamamayan kung paano ba yung kahalagahan ng pag-iingat sa sunog. Halimbawa sa ating tahanan, kasi ito naman tahanan natin, halos may ihahambing din natin sa lugar ng ating trabaho. Sabi nga ng iba, mas fire hazard pa daw yung ating mga tahanan kaysa sa lugar ng ating trabaho o sa iba pang lugar. Ang dahilan kasi, nandiyan na lahat ng klase ng aktibidad na maaaring pagmulan ng sunog. Gayun din, nandiyan na rin yung mga batang nagsisipaglaro na hindi ka naman naiintindi yung kanilang mga kaligtasan o yung kanilang mga ginagawa. So, sa tahanan, maging maingat lang tayo sa ating tahanan. Parang magiging conscious na rin tayo at magiging gano'n na rin tayo kaingat sa lugar ng ating trabaho. So, ang kailangan natin dyan, tingnan natin sa tahanan. Ano bang karaniwan tinitingnan sa tahanan? More on tayo sa dyan Ang may sasuggest ko, yung ating mga electrical installations. Kasi yan, electrical installations. ang ating nagiging problema sa Bureau of Fire, yun lang, ayon sa ating statistika, nandun talaga parati yung mga insidente ng sunog nagmumula. So, di dapat kung tayo isang mamamayan, ang gawin natin, doon natin simulang tingnan kung ano ang mga bagay-bagay na maaaring pagmula na sunog sa loob ng tahanan. So, makikita naman natin yan. Sabi nga, electrical installations, pag luma na, makikita natin yan. Halimbawa, yung ating mga plug, yung ating mga binagsasaksakan ng appliances. So, mapapansin natin pag minsan may mga parang itim-itim na usok siya, may parang hindi na natin mapapansin na pag sinaksak mo i-spark. So, yung mga telltale signs na para tingnan natin yung ating electrical installation. Kung ito yung mga angkop pa sa mga bagay nating binili at ikinarga sa ating electrical system. Kasi sabi ko nga nung una, yan lahat ay okay habang bago. Pero habang tumatagal, dumadami yung mga gamit natin, hindi natin alam
kung yan bang ating electrical system na yan, Oo. ay angko pa sa mga gamit nating binibili. Yun Tingnan yung mga natin. ano, no? Yung Mga- minsan isa lang ang dapat na extension, yung pala 4 na, 5 na. Yun nga ang inaano natin dyan, hindi dapat tayo permanenteng gumamit ng mga extension cords. Kasi yung kasing extension cords na yan, yun ay pansamantala lang na ginagamit. Halimbawa, may okasyon sa bahay natin, kulang yung saksakan natin ng electric fan. So gagamit tayo ng extension cord. Pero yung pang matagalan at pang permanente na natin paggamit niyan, isa po yung napakadeligadong ginagawa natin. Dahil yan pong mga extension cord na yan, nakadesign lang para sa napakabababang load. Depende na rin sa laki at kapal ng ginagamit nating wires. So, dapat tingnan natin yan. And then yung ating mga electrical appliances, marami diyang mga nakadesign na hindi naman dapat maya't maya nakasaksak. Oo. Kasi yung ginagawa natin, parang refrigerator na rin lahat yung gamit natin. Oo. Hindi na natin pinaghuhugot sila, kagaya ng mga ating mga electric airpot na ginagamit natin, na hindi na natin inaalis. Pag yan ay natanggal, naubusan na ng tubig, so mag-iinit na yan. Pag nag-init na mga coil niyan, magkakasunog na tayo. May mga hotlines po tayong pinahanda, no? May mga hotlines tayong pinahanda dyan na anytime ipa-flash po natin sa ating mga screens. Pero bukod po dito sa mga hotlines na pinahanda natin, ano pa po yung mga hotlines na pwede nating may anunsyo para madaling matandaan ng ating mga kababayan? So move on tayo kasi dito tayo sa Metro Manila, move on tayo doon sa Patrol 117 o yung 117 na number na ginagamit natin for emergency. Hindi lang naman yan sa fire, pati police. Basta't may emergency ka, pwede ka na doon tumawag. Yan problema lang po na, ayan po sa dato, na nalaman po natin buhat dito sa ahensyang ito ng ating pamahalaan, napakadami po ng tinatawag nating prank. Nako, oo. Parang 98% prank calls. Oo. Hindi natin malaman sa ating mga babayan kung bakit ganoon ang ating pananaw. Kasi kung titingnan mo, dapat yung mga linyang yan ay laging bukas upang magkaroon ng pagkakataon yung ating mga mamamayan na makatawag kung may emergency. Subalit, Tama. yung ating na may ibang kababayan na ginagawa itong laruan o tawag ng tawag kahit na wala namang mga insidente. So dapat, kagaya niyan, yung 117 na yan, dapat laging bukas sa linya yan at tatawag lamang tayo dito kung talagang importante. Yan, okay po. Ang inyong mga paalala at final thoughts para sa ating mga kababayan. So sa ating po mga kababayan, padating na naman po ang panahon ng Kapaskuhan. Pero bago nga po dumating yun, panahon na naman ng undas muna. So mag-uundas na naman tayo, mga kababayan natin. Mag-aalisan na naman mga tahanan nila. Yan. Siguraduhin po natin ang kaligtasan ng ating tahanang iiwan sa mapaminsalang sunog. Kasi sa kagustuhan po natin na pumunta sa mga lugar ng mga kamag-anak nating pumanaw, ay nakakalimutan nating isaayos yung lugar nating iiwanan. Karaniwan po nagiging insidente ng sunog sa ganyang panahon ay mga naiwanang kandila sa mga altar o kaya, sabi nga po natin, yung hindi na e-plug ng mga electrical unplug o nahugot ng mga na dapat naiayos natin para makasigurado tayo. Bago tayo umalis sa ating tahanan, i-secure natin yung ating tahanan laban sa mapaminsalang sunog. Ang pinakamadali po natin gawin ay pwede nating i-unplug o ibaba yung ating main switch para masigurado natin na ligtas ang ating tahanan. Yun, maraming salamat po. Ang mismong Senior Superintendent, ang mismong Deputy Regional Director for Administration ng Bureau of Fire Protection na si Senior Superintendent Bobby Baruelo. Sir, magandang umaga at salamat po sa inyong pagbisita sa Balitaan. Atin pong i-flash muli ang mga ating mga hotlines para ika nga ang pagpapaalala ay gamot sa taong makakalimutin. Ang ating pong mga fire hotlines ay 117. Ganun din po, meron din po tayong 723-1642 at 729-5166.